Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, para sa grupong Child Rights Network, maswerte si dating Pangulong Duterte dahil nakapagdiwang pa siya ng kanyang 80th birthday noong Biyernes na nakalipas. Samantalang sina Althea Barbon, Micah Ulpina, Danica May Garcia at Francis Manosa, mga batang hindi na umabot sa edad na 8 dahil namatay sila sa war on drugs, ay hindi na makapagdiriwang ng birthday kailanman dito sa lupa. Sa langit na lang po. Mahigit 150 na batang napatay mula Hulyo 2016 hanggang Hulyo 2022 sa ngalan ng war on drugs. Dagdag sa kanila ang libu-libong batang iligal na inaresto at tinorture, pati na rin ang mga naulila. Giit ng CRN, hindi collateral damage lamang ang mga bata. Sila sana ang mga susunod nating guro, pulis, doktor, magsasaka, mga accountant, mga leader ng bayan. Mayroon silang mga hangarin at pangarap. Ngunit pinatay sila, inabuso. Marami ang patuloy na natroma at nangungulila sa kanilang mga magulang na namatay. Para po sa CRN, biktima ang mga batang ito ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya't itinuturing nilang malaking hakbang tungo sa katarungan ang pagdakip kay dating Pangulong Duterte ng International Criminal Court o ICC. Unang hakbang lamang ito upang masigurong mananagot ang lahat ng sangkot sa war on drugs at huwag nang maulit ito. Naghain ng CRN ng 6 na mungkahi sa administrasyon ni Pangulong BBM. Una po, nais nilang bumalik tayo sa Rome Statutes na nagtatag sa ICC. Para sa CRN, mahalagang may ganitong alternatibong sistemang pangkatarungan sa harap ng mga pang-aabuso. Ikalawa, pag-aralan daw dapat ang mga patakarang may kaugnayan sa war on drugs. Isa sa mga ito ang PNP Memo Circular 16-2016 na ginamit na katwiran ng mga tiwaling pulis para patayin ang mga suspect pa lamang o mga inaresto kaugnay ng iligal na droga. Ikatlo, ituring dapat na usaping pangkalusugan ang isyu ng droga. Kailangang pagtuunan ng rehabilitasyon at ang pagbibigay galang sa dignidad ng mga taong bahagi ng kanilang buhay ang paggamit ng droga. Ikaapat, amyandahan na dapat ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at gawing prioridad ang mga probisyong may kaugnayan po sa kalusugan. Dapat ding palakasin ang safeguards ng batas laban sa iba't ibang pang-aabuso katulad ng extrajudicial killing, torture at maling pagtrato sa mga batang nasasangkot sa droga. Ikalima, panagutin dapat ang lahat ng nasa likod ng war on drugs. Si dating Pangulong Duterte ay isa lamang sa mga pangunahing arkitekto nito. Nananawagan ang mga pamilya ng mga biktima at ang CRN na ipagpatuloy ang iba pang kaso sa bansa laban sa ibang kasama ng dating Pangulo na nagpatupad ng war on drugs. Kasama na dyan yung mga nakaupong senador. Di po ba? At panghuli, suportahan dapat ang mga batang naulila dahil sa war on drugs. Dapat pa rin ang pamahalaan ng tungkulin nitong itaguyod ang kabutihan ng mga bata, lalo na ang mga biktima ng madugong giyera kontra droga. Ipinapaalala sa atin sa mga awit 127 na kaloob ng Diyos ang mga bata. Pero bigo tayo mga kapanalig na ingatan sila sa panahon ng pamamahala na nagdaang administrasyon. Tiningnan lamang natin sila bilang collateral damage. Mga bagay na hindi maiiwasang mapatay dahil sa isang huwad na giyera. Sa totoo lang, kapanalig. Katulad ng sinasabi sa mga panlipo ng turo ng Santa Iglesia. Mistulang masaker ang anumang giyera. Sinisira ng giyera ang ating kasalukuyan at kinokompromiso ang ating kinabukasan. Sinira, kapanalig, at ipinagkait ng war on drugs ang kinabukasan ng maraming musmos, maraming bata,
Kaya kapanalig, samahan natin ang mga pamilyang patuloy na nananawagan para sa katarungan. Katarungan panlipunan, katarungan sa mga bata. Suportahan natin ang mga inihaing hakbang ng CRN para sa kasalukuyang administrasyon. At kung may pagkakataon tayo, isulong natin ang mga ito sa ating mga parokya, pamayanan, organisasyon. Sama-sama tayong kumilos upang wala ng kaloob ng Diyos, wala lang bata ang hindi na makapagdiriwang ng kanilang birthday. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.